Magandang araw mga ka-Pede Range. Update sa ating manukan. Maganda na yung pangingitlog nila. Nakakakuha na ako ng 3-4 sa araw-araw. Pero minsan dalawa lang dahil siguro sa pabago-bagong panahon. Ngayon maaraw dito, mamayang hapon uulan. Kaya medyo naapektuhan din yung pangitlog ng mga inahing manok ko. Pinagsama ko na sila, binutas ko na yung dito yung dati breeding area, ginawa kong breeding area. Ngayon tinanggal ko na yung harang para yung mga breeder ko nakakalahig pa dito sa malayo. Ayan, nakakalahig pa sila dyan. Kakatapos ko lang magpatuka, pinagsama ko na sila. Ang mixture ko GM4 50% Madre de Agua na may konting darak ng mais. Giniling natin yung mais natin hanggang maging pinong-pino, may konting crack, may konting darak. Para panghalo natin sa patunga para makatipid pa rin tayo kahit na gumagamit tayong pure feeds. Ganda na yung tignan pagka magkakasama sila, marami. Ito pinutulan ko ng pakpak tong inahin na to dahil lumilipad sa kabilang bakod dito, mababa kasi ito, lumilipad siya. Kaya pinutulan ko, ang kulit pa. Pag pinasok ko maya maya nasa labas na uli. Sa mga nagtatanong sa comment kung nagbebenta ako ng sisiw, sa ngayon hindi ako nagbebenta kasi nga nag-iipon ako ng pambenta ko ng per kilo. Kung magbenta man ako, ang presyo ko dito sa amin sa Bataan, ang presyo ko ng day old 100 pesos isa. Day old yun, 3 days old ina-out ko na para malakas na sila. Kasi pagka kapipisa pa lang baka mamatay, nakakahiya naman sa bibili. Kaya pinapatagal ko ng 3 days siya ako ina-out. Marami na nagtatanong sa akin kung may available akong sisiw, mga nagchat-chat sa akin kung may sisiw na daw ako. Sabi ko wala pa dahil nga nag-iipon ako ng pangbenta ko ng per kilo. Pinaghahandaan ko yun kasi mas maganda ang kita dun. At saka malalayo yung nagtatanong sa akin, mga taga ibang lugar pa, mahirap naman mag-ship dito ng hayop. Kung ipapaship pa, parang wala naman dito yatang ganun, nagsiship ng hayop. Siguro sa ibang lugar wala silang makitang kabir, kaya gusto na yung nagtatanong sila kung nag-ship daw ba ako. Kasi itong lahi ng kabir ko, kaunti na lang meron nito. Iilan na lang merong alagang ganito kabir. Kaya ito rin napili ko sa Dindon dahil kakaunti pa lang, unti na lang yung nag-aalaga. Siyempre mataas ang demand nun. Parang dito sa lugar namin sa Bataan, ako lang merong alagang kabir. Ang susunod na Olongapo. Sa Pampanga wala akong nakikita kung meron pang nag-aalaga ng kabir. Parang wala. Sa parting Bulacan maraming nag-aalaga doon ng kabir. Kasi yung una kong alagang kabir nakuha ko sa Bulacan at saka Cavite. Ang ganda ng panahon ngayon pag umaga, pagka hapon na uulan na naman to.
Kinakain nila yung gulay na binigay sa akin sa palengke. Ayan, nakain nila. Mga patapon na. Sabi ko, akin na lang. Hiningi ko. Para may tinutunga-tunga sila. Malalaki na yung nakaraan natin eh, oh. 4 months. Malapit na to, iitlog na rin to. Ano? Iitlog na rin yan. Isang buwan pa, iitlog na yan. Malaki na sila, oh. Oh. Ito nga pala yung naghina nating rooster. Pinakawalan ko na siya. Malakas na siya ngayon. Kaso pumayat talaga siya ng gusto. Kasi hindi siya kumakain ilang araw. Ngayon nakaka-recover na siya. Lumalapad na naman siya. Kaso inaaway ng matanda. Ito. Inaaway nito. Pero masasanay din yan na magkasama sila. Ayan, malakas na siya, oh. Akala ko talaga dito mamamatay ito kasi ayaw kumain, mahina siya. Buti lang naka-recover to. Mabisa talaga sa akin yung Betracin Gold. Kahit anong sakit na nakikita ko sa kanila, napainom ko lang ng Betracin, gumagaling talaga sila. Lalo sa sipon, pag may sipon. Buti nga ngayon, di sila nagkakasipon. Malalakas talagang resistent na siya ng mga gantong manok. Kahit na ulan-init to bago-bagong panahon. Laki nitong inahin na kabir na to. Lalo yung rooster. Oh. Laki yun. Ito yung kupang kokoros ko. Gumaganda na rin sila. Dalawa yan. Yung lalaki kinulong ko dun. Hiniwalay ko. Kasi inaaway niya yung maliliit. Masyadong matapang yung ganung lahi talaga. Shamo. Isasama na lang natin uli siya dito kapag malalaki na yung inahin natin. Tsaka pag nakangasta na rin siya. Wait, kabir. Ang kagandahan dito sa akin ngayon, dire-diretso yung itlog. Yun lang gusto ko para makaipon. Baka mamaya o bukas magsalang na ako sa incubator ko. Ayusin ko pa yung incubator ko. Yan. Pag nakakita ng tao yan, maglalapitan sila. Ay, nag-isa ng anak ko ng tinapay. Tatakaw niyan. Masarap silang pakainin eh. Magtataka ko, walang kaselan-selan kahit anong ihagis ko. Kahit tira-tira ng isda, hinagis ko, kinakain. Hanggang dito na lang mga kapede range. Yun lang, in-update ko lang ngayon kung dire-diretso yung itlog, dire-diretso na siya. Sana nagustuhan niyo yung ganitong video, paki-subscribe naman para updated ka sa mga video ina-upload ko. Tsaka suporta na rin sa mga YouTube na ganitong channel tungkol sa pagmamanok.
Ganito na lang mga pwede range.